Maraming senior ang nag-aakalang ligtas, itabi ang lahat ng uri ng pagkain sa refrigerator. Ngunit ayon sa mga pag-aaral, may ilang pagkain na mas mabilis masira, mag-develop ng bakterya o magbago ng chemical structure kapag pinalamig na maaaring makasama sa kalusugan, lalo na sa mga may mahinang panunaw o mababang immunity. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 6 na karaniwang pagkain na hindi inirerekomendang itabi sa ref, batay sa ebidensyang siyentipiko at payo ng mga eksperto sa nutrisyon at food safety. Ang patatas at kamote ay kabilang sa mga pinakakaraniwang root crops na niluluto at itinabi sa refrigerator upang i-reheat o kainin sa susunod na araw. Subalit, ayon sa mga pagsusuri, ang kanilang komposisyon ay maaaring magbago sa hindi kanais-nais na paraan kapag pinalamig at itinabi ng matagal. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala ng University of Idaho Extension 2020, ang lutong patatas na inilagay sa refrigerator ay nagkakaroon ng tinatawag na resistant starch, isang uri ng starch na mahirap tunawin ng katawan, lalo na sa mga matatandang may mabagal na panunaw o kondisyon gaya ng gastroparesis. Sa ilang kaso, ang sobrang resistant starch ay maaaring magdulot ng bloating, kabag o hindi komportableng sensasyon sa tiyan. Bukod dito, isa sa mas seryosong panganib ay ang posibilidad ng pagdami ng Clostridium botulinum, isang uri ng bakterya na responsable sa botulism, isang bihira ngunit mapanganib na sakit. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention CDC, ang lutong patatas na itinago sa foil at pinalamig, lalo na kung hindi agad na ilagay sa refrigerator sa tamang temperatura 40 degrees Fahrenheit o 4 degrees pababa, ay maaaring maging breeding ground ng bakterya na ito. Ang panganib ay tumataas kung ang pagkain ay hindi na-reheat sa sapat na init bago kainin. Ang kamote, bagaman natural na may mas mataas na antas ng antioxidants kaysa patatas, ay may katulad na panganib. Ayon sa artikulo mula sa Journal of Food Science and Technology 2018, ang kamote ay may mataas na sugar content na, kapag pinalamig at naimbak ng mali, ay maaaring magdulot ng fermentation. Ang prosesong ito ay maaaring magbunga ng pagkasira sa texture, lasa, at posibleng pagtaas ng acidity na mahirap tanggapin ng tiyan ng mga matatanda. Isang karagdagang konsiderasyon para sa mga senior ay ang panganib ng foodborne illness. Ayon sa World Health Organization WHO, ang mga matatanda ay kabilang sa high-risk population na madaling tamaan ng sakit na galing sa kontaminadong pagkain. At ang hindi tamang pag-iimbak ng lutong root crops ay isa sa mga pangunahing sanhi nito. Kaya't mahalagang tandaan na hindi lahat ng lutong pagkain ay ligtas na i-ref. Para sa patatas at kamote, inirerekomenda ng mga eksperto na ubusin ang niluto sa loob ng araw o kung kinakailangang itabi, siguraduhing nasa airtight container. Ilagay agad sa refrigerator, hindi bababa sa 44 degree at kainin sa loob ng 24 na oras. Iwasan ang paggamit ng aluminum foil kung hindi ito mabubuksan agad dahil naglalaman ito ng low-oxygen environment na pabor sa bacterial growth. Sa kabuuan, bagaman mukhang praktikal na i-ref ang lutong patatas at kamote, para sa mga taong higit sa 60 taong gulang, mas mainam ang pag-iingat. Ipinapayo ng mga propesyonal sa nutrisyon at kaligtasan ng pagkain na mas piliin ang tamang imbakan. Iwasan ang matagal na pagtabi, at tiyaking mainit at ligtas sa pagkain ang anumang tirang ulam upang maiwasan ang hindi kinakailangang komplikasyon sa kalusugan.
Ang tinapay ay isa sa mga pangunahing pagkain sa maraming sambahayang Pilipino, lalo na sa almusal. Dahil dito, karaniwan na itong itinatabi sa refrigerator upang mapanatili ang pagiging sariwa o upang maiwasan ang pagkasayang. Subalit, ayon sa mga eksperto sa nutrisyon at agham ng pagkain, ang pagtago ng tinapay sa malamig na temperatura ay hindi lamang nakakabawas sa kalidad nito, maaari rin itong magdulot ng mas mabilis na pagkasira at hindi ka nais-nais na epekto sa kalusugan, lalo na sa mga matatandang may sensitibong panunaw. Ayon sa Harvard Health Publishing 2021, ang malamig na temperatura sa loob ng refrigerator ay nagpapabilis ng proseso ng tinatawag na starch retrogradation, kung saan ang starch molecule sa tinapay ay muling bumubuo ng crystal structure. Ang epekto nito ay nagiging matigas, malamig, at hindi malasa ang tinapay, kahit pa ito ay bago pa sa petsa ng expiration. Para sa mga senior na may kahirapan sa pagnguya o may dental issues, ang ganitong pagbabago sa texture ay maaaring maging hadlang sa ligtas at komportableng pagkain. Bukod sa pagbabagong ito sa pisikal na katangian ng tinapay, may mas mahalagang usapin ang panganib ng amag molds, saksi. Ayon sa Food Safety Authority of Ireland 2019, ang refrigerator ay may moisture level na sapat upang magbigay ng kondisyon para sa pag-usbong ng amag sa mga pagkaing gawa sa harina. Ang amag sa tinapay ay hindi laging nakikita sa unang tingin. Minsan, ang kontaminasyon ay nagsisimula sa loob ng tinapay, habang ang panlabas ay nananatiling mukhang maayos. Ang mycotoxins, na likha ng ilang uri ng amag, ay kilalang carcinogenic o nakapagpapalala ng kondisyon ng atay at immune system. Ayon sa World Health Organization WHO 2020, bagaman ang panganib ay mababa sa malulusog na individual, ang mga senior na may osseous liver function, chronic illness, o mahina ang resistensya ay mas madaling tamaan ng epekto ng mycotoxins kahit sa maliit na konsentrasyon. Sa usapin ng tamang pag-iimbak, inirerekomenda ng mga eksperto ang pag-iwas sa refrigerator maliban kung ang tinapay ay hindi agad kakainin sa loob ng 3 araw. Kung nais itong mapanatili ng mas matagal, mas ligtas ang freezer kaysa sa ref. Ayon sa Journal of Food Protection 2018, ang pagyeyelo ng tinapay sa ilalim ng GAW-18 degan ay hindi lamang pinipigilan ang mold growth, kundi pinananatili rin ang moisture content at freshness kapag ito ay muling pinainit. Sa ganitong paraan, nababawasan ang panganib habang hindi nasasayang ang pagkain. Para sa mga senior, ang pangangalaga sa kalusugan ay dapat laging pangunahing konsiderasyon kahit sa simpleng gawain gaya ng pag-iimbak ng tinapay. Hindi sapat ang basehan na hindi pa expired. Kung ang pagkain naman ay dumaan sa proseso na maaaring makabuo ng mga substance na mahirap tukuyin pero delikado kapag regular na na-ingest. Sa huli, mahalagang tandaan na ang tinapay ay isang low-moisture food at mas tumatagal ito sa temperatura ng silid kaysa sa malamig at mamasa-masang kapaligiran ng refrigerator. Itabi ito sa airtight container. Ilagay sa tuyong bahagi ng kusina. At kung belak na iimbak ng matagal, gamitin ang freezer imbes na ang ref. Sa ganitong paraan, mapapanatili ang kalidad, kaligtasan, at sustansya ng tinapay nang walang kompromiso sa kalusugan ng mga taong higit sa 60 taong gulang. Ang saging ay isa sa mga pinakaabot kaya at madaling kainin na prutas. Kaya't ito ay madalas na bahagi ng pagkain ng maraming matatanda. Bukod sa pagiging sagana sa potassium, fiber, at vitamin B6
Ang saging ay mabuting alternatibo sa matamis na pagkain. Gayunpaman, maraming tao ang may ugaling itabi ito sa refrigerator upang mapahaba ang buhay nito. Ayon sa mga eksperto, ang ganitong gawain ay hindi lamang hindi epektibo. Maaari pa itong magpabilis ng pisikal na pagkasira at magdulot ng epekto sa panunaw, lalo na sa mga senior. Ayon sa Journal of Food Science 2020, ang saging ay kabilang sa mga tropical fruits na sensitibo sa malamig na temperatura. Kapag inilagay sa refrigerator, ang balat ng saging ay mabilis na nagiging maitim dahil sa tinatawag na chilling injury. Isang prosesong cellular na nagaganap kapag ang prutas ay na-expose sa temperatura na mas mababa sa 13 degrees Celsius. Bagamat hindi ito direktang nakakapinsala sa katawan, ang pagbabagong ito sa balat ay kadalasang indikasyon ng pagbabago rin sa loob ng prutas. Sa panloob na bahagi, ang malamig na temperatura ay nakakaapekto sa enzyme activity ng saging, partikular sa mga enzyme na responsable sa pag-regulate ng sugar breakdown. Bilang resulta, ang laman ng saging ay nagiging labis na malambot, minsan ay malapot, at nagkakaroon ng asim na hindi karaniwan. Ayon sa Institute of Food Technologists IFT, 2019, ang ganitong tekstura ay maaaring maging mahirap nguyain at tunawin para sa mga matatanda na may mahina ng digestive function o acid reflux. Bukod pa rito, ang fermentasyon ng natural na asukal sa prutas ay maaaring magdulot ng buildup ng ethanol at iba pang secondary metabolites na nagbabago sa lasa at aroma ng prutas. Habang hindi ito agad delikado sa malusog na individual, maaaring magdulot ito ng iritasyon sa tiyan ng mga senior na may gastritis o functional dyspepsia. Mahalaga ring tandaan na ang saging ay naglalabas ng ethylene gas, isang natural na hormone na nagpapabilis ng pagkahinog ng ibang prutas sa paligid nito. Kapag inilagay ito sa ref kasama ang iba pang prutas o gulay, maaaring maapektuhan ang shelf life ng mga kasamang pagkain na maaaring magdulot ng hindi sinasadyang food spoilage. Ayon sa Food and Agriculture Organization FAO ng United Nations 2021, ang tamang paraan ng pag-iimbak ng saging ay sa temperatura ng silid. Sa lugar na tuyo, may maayos na bentilasyon at hindi direktang naiinitan ng araw. Kung ang saging ay hinog na at hindi pa planong kainin, maaaring i-freeze ang laman nito nang walang balat para magamit sa smoothies o lutuing may saging, ngunit hindi ito inirerekomendang i-ref habang nasa kabuuan nitong anyo. Sa kabuuan, bagamat natural ang hangaring mapatagal ang buhay ng saging sa pamamagitan ng refrigerator, ipinapakita ng mga datos na mas makabubuting iwasan ito. Para sa mga taong higit sa 60 taong gulang, ang tamang pag-iimbak ng prutas ay hindi lamang tungkol sa pagiging praktikal, kundi tungkol sa kalidad ng nutrisyon, kaligtasan ng panunaw, at pag-iwas sa mga hindi kinakailangang discomfort. Ang simpleng pag-alam kung saan dapat ilagay ang saging ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa pang-araw-araw na kalusugan ng senior na populasyon. Ang kamatis ay isang mahalagang sangkap sa maraming lutuin, hindi lamang para sa lasa kundi pati na rin para sa nutrisyon. Ito ay mayaman sa lycopene, vitamin C, at antioxidants na mahalaga para sa kalusugan ng puso at immune system, lalo na sa mga taong higit sa 60 taong gulang. Gayunpaman, isang karaniwang pagkakamali ang pagtatabi ng hilaw na kamatis sa loob ng refrigerator upang subukang pahabain ang pagiging sariwa nito. Ayon sa mga pag-aaral, ang ganitong paraan ng pag-iimbak ay may negatibong epekto sa kalidad at kaligtasan ng pagkain.
Ayon sa isang masusing pagsusuri mula sa University of Florida, Institute of Food and Agricultural Sciences 2019, ang malamig na temperatura ay nakakasira sa cell membranes ng kamatis, lalo na kung ito ay hilaw. Kapag ang prutas ay napasailalim sa temperatura na mas mababa sa 10 degrees C, ang mga natural na enzyme at metabolic activity ay nahahadlangan. Bilang resulta, nawawala ang natural na tamis at aroma ng kamatis at ang texture nito ay nagiging malamig, malambot, at mapakla. Ito ay tinatawag na chilling injury, na nagdudulot ng pagkapinsala sa internal structure ng prutas kahit walang pisikal na senyales sa panlabas. Bukod sa pagbabagong sensorial na ito, ang kamatis na pinalamig at pagkatapos ay ibinalik sa room temperature ay mas mabilis ring nabubulok. Ayon sa Journal of Food Quality 2021, ang pagbabagong ito sa temperatura ay nagpapabilis ng microbial growth, partikular ng mga spoilage bacteria gaya ng Pseudomonas spp at Erwinia spp, na maaaring magdulot ng pagkasira sa prutas at posibleng foodborne illness kung hindi maayos ang paghugas o pagluluto. Para sa mga senior na may mahinang immune response o may kasaysayan ng gastrointestinal sensitivity, ang pagkonsumo ng kamatis na may simula ng pagkabulok ay maaaring magdulot ng kabag, acid reflux, o food poisoning, ayon sa World Health Organization WHO. 2020. Ang mga matatanda ay kabilang sa tinatawag na vulnerable population, kung saan kahit mababang antas ng bacterial contamination ay maaaring magdulot ng seryosong epekto. May epekto rin ito sa nutritional value ng kamatis. Ipinapakita sa isang pag-aaral sa Post-Harvest Biology and Technology 2017 na ang refrigeration ay maaaring magpababa ng bioavailability ng lycopene, ang pangunahing antioxidant ng kamatis, nakilala sa proteksyon laban sa oxidative stress at mga chronic disease. Ang pagbabagong ito ay hindi agad mapapansin, ngunit sa regular na konsumo ng mga nutrient-compromised na prutas, maaaring makaapekto sa long-term nutritional intake ng matatanda. Ang rekomendasyon ng mga eksperto ay huwag ilagay sa refrigerator ang hilaw na kamatis. Sa halip, itabi ito sa basket sa temperatura ng silid mga 20 to 25 degrees sa lugar na may maayos na daloy ng hangin at malayo sa direktang sikat ng araw. Kung ang kamatis ay hinog na at hindi agad kakainin, mas makabubuting lutuin ito at iimbak bilang bahagi ng lutong ulam, kaysa itabi itong hilaw sa malamig na kapaligiran. Sa kabuuan, ang kamatis ay sensitibong prutas na nangangailangan ng tamang paghawak at imbakan upang mapanatili ang nutrisyon at maiwasan ang panganib sa kalusugan. Para sa mga senior, mahalaga ang pagpili hindi lamang ng masustansya, kundi ng tamang paraan ng pag-iimbak upang matiyak ang kaligtasan at bisa ng bawat pagkaing inilalagay sa hapag araw-araw. Ang bawang at sibuyas ay mahahalagang sangkap sa araw-araw na pagluluto, hindi lamang para sa lasa kundi para rin sa kanilang mga benepisyong pangkalusugan. Ayon sa maraming pag-aaral, ang mga ito ay may antimicrobial, anti-inflammatory, at cardiovascular benefits na mahalaga para sa mga taong higit sa 60 taong gulang. Gayunpaman, isang karaniwang maling gawi ang pagtatabi ng hilaw na bawang at sibuyas sa refrigerator isang hakbang na, sa halip na magpahaba sa buhay ng sangkap, ay maaaring magdulot ng mas mabilis na pagkasira at posibleng panganib sa kalusugan. Ayon sa United States Department of Agriculture USDA at National Onion Association 2021, ang malamig at mamasa-masang kapaligiran ng refrigerator
ay hindi angkop para sa imbakan ng bawang at sibuyas. Sa ganitong kondisyon, ang mga ito ay mas madaling mag-usbong sprout at magkaroon ng amag mold dahil sa pagtaas ng moisture absorption sa malamig na temperatura. Ang sprouting ay senyales ng breakdown ng mga compound sa loob ng sangkap na nagpapababa sa nutritional quality at nagbabago sa lasa. Bukod sa sprouting, isa sa pinakamahalagang issue ay ang pagkakaroon ng amag na hindi laging nakikita sa unang tingin. Ayon sa Food Standards Agency FSA ng UK 2020, ang amag na tumutubo sa sibuyas at bawang ay maaaring maglabas ng mga mycotoxins tulad ng ochratoxin A at aflatoxins. Ang mga compound na ito ay may potensyal na magdulot ng pinsala sa atay, bato, at immune system, lalo na sa mga matatanda na may kasaysayan ng chronic illness gaya ng diabetes o hypertension. Dagdag pa rito, ang malamig na kapaligiran ay nagdudulot ng kondensasyon na nagpapabilis sa microbial growth. Kapag ang bawang at sibuyas ay inilagay sa refrigerator na hindi nakahiwalay at hindi nakaimbak sa tamang lalagyan, mas mataas ang posibilidad na makontaminate din ang ibang pagkain sa ref sa pamamagitan ng tinatawag na cross-contamination. Ayon sa Journal of Food Protection 2018. Ayon sa mga eksperto sa food safety, ang tamang imbakan ng bawang at sibuyas ay sa room temperature, sa isang maaliwalas, tuyo, at madilim na lugar. Tulad ng basket na may ventilasyon, ipinapayo ring huwag silang iimbak ng magkasama. Dahil ang gas at moisture na inilalabas ng bawat isa ay maaaring magpabilis ng pagkasira ng kabilang sangkap. Para sa bawang pakideal ang temperatura na nasa pagitan ng 15 to 18 degrees. Para sa sibuyas, 18 to 22 ang inirerekomenda. Kapag nabalata na ang bawang o sibuyas, maaari itong itago sa refrigerator ng panandalian. Ngunit kailangang ilagay sa airtight container upang maiwasan ang moisture exposure at kontaminasyon. Gayunpaman, mas mainam pa ring gamitin agad ang nabalatan o hiniwang sangkap sa loob ng 1 araw upang maiwasan ang panganib ng bacterial growth. Para sa mga senior, mahalaga ang pag-iwas sa kahit maliit na kontaminasyon. Ang gastrointestinal infection o foodborne illness ay maaaring mas malala sa matatanda kaysa sa mas batang populasyon. Ayon sa World Health Organization WHO, 2020, ang senior population ay may mas mataas na panganib sa dehydration at komplikasyon dulot ng mga mikrobyo na maaaring galing sa simpleng maling imbakan ng sangkap sa kusina. Sa kabuuan, bagamat tila praktikal ang paglalagay ng bawang at sibuyas sa refrigerator upang mapatagal ang buhay nito, ipinapakita ng ebidensyang siyentipiko na ito ay maaaring magdulot ng mas maraming panganib kaysa benepisyo. Ang tamang pag-iimbak sa tuyo, maaliwalas, at malilim na lugar ay hindi lamang nakatutulong sa pagpapanatili ng kalidad ng pagkain, kundi nagsisiguro rin ng mas ligtas na kusina para sa mga senior sa pang-araw-araw na paghahanda ng pagkain. Sa maraming tahanan, karaniwan na ang pag-iipon ng mantikang ginamit na sa pagprito upang muling gamitin sa susunod na lutuin. Upang hindi agad masira, ang ilan ay pinipiling itago ito sa refrigerator. Bagamat mukhang praktikal, ipinapakita ng mga datos na ang ganitong gawi ay hindi ligtas, lalo na para sa mga matatanda na may kondisyon sa puso, atay, o panunaw. Ayon sa Institute of Food Technologists IFT, 2022, ang mantikang ginagamit na sa mataas na temperatura tulad ng sa deep frying ay nagkakaroon ng oxidative degradation. Sa prosesong ito,
bumubuo ng mga byproduct tulad ng aldehydes, ketones, free radicals, na hindi basta-bastang nawawala kahit itabi sa malamig na lugar. Ang refrigeration ay maaaring pabagalin ang paglalangis rancidity, ngunit hindi nito naaalis ang mga compound na na-develop na sa mantika dahil sa paulit-ulit na init. Partikular na mapanganib ang tinatawag na toxic aldehydes, mga substance na iniuugnay sa inflammatory responses, oxidative stress, at posibleng panganib sa cardiovascular system. Ayon sa pag-aaral mula sa University of the Basque Country 2017, ang sunflower oil na ginamit sa paulit-ulit na prito ay bumubuo ng significant level ng aldehydes na maaaring mapunta sa pagkain at sa katawan ng kumakain. Ang ganitong uri ng compound ay hindi agad naaalis ng simpleng paglalagay sa refrigerator at nananatili kahit pa mainit-init pa ang mantika noong itinabi. Para sa mga senior na may history ng hypertension, atherosclerosis, o fatty liver disease, ang regular na pagkonsumo ng pagkaing niluto sa used oil na naimbak sa ref ay posibleng magpataas ng inflammatory load sa katawan. Ang European Food Safety Authority EFSA 2021 ay nagbigay ng babala hinggil sa pagkonsumo ng oxidized lipids, lalo na ng mga vulnerable populations gaya ng matatanda, buntis, at mga taong may metabolic disorders. Bukod sa aspetong chemical, may panganib din ng bacterial contamination. Ayon sa Journal of Food Science and Nutrition 2019, ang mantikang hindi na-filter at direktang itinatabi, lalo na kung may residue mula sa isda, karne, o tinapay, ay maaring pagmulan ng microbial growth. Ang oil residue ay may kaunting moisture at kapag nailagay sa container ng hindi sapat ang sealing, ay maaaring kapitan ng fungi o bakterya kahit nasa malamig na temperatura. Ang ref ay hindi sterilizing environment. Ito ay slowing environment, na nangangahulugang ang bakterya ay hindi agad dumami, ngunit hindi rin napipigilan ng tuluyan. Para sa mga taong higit sa 60 taong gulang, inirerekomenda ng mga eksperto sa nutrisyon at food safety na huwag nang ulit-ulitin ang paggamit ng mantika, lalo na kung ito ay may residue, amoy na kakaiba, o ginamit na ng higit sa isang beses sa mataas na init. Kung kinakailangan talagang gamitin muli, tiyaking sinala ito habang mainit pa upang matanggal ang solid residues. Ilagay sa malinis na airtight container at itago sa malamig, tuyo, at madilim na lugar, hindi sa refrigerator. Ang storage life ng mantikang gamit na ay maikli, karaniwang 1-2 araw lamang, ayon sa US Food and Drug Administration FDA. Sa kabuuan, ang mantikang ginamit na ay hindi dapat isiping ligtas dahil lang ito ay pinalamig. Para sa senior na populasyon, ang pag-iwas sa mga oxidized oil at hindi malinis na mantika ay isang simpleng ngunit makapangyarihang hakbang upang mapanatili ang kalusugan ng puso, atay, at panunaw. Ang kaligtasan sa kusina ay hindi lamang tungkol sa tamang pagluto, kundi pati na rin sa responsableng pag-iimbak ng mga sangkap, kahit pa ito ay tila maliit na bagay, gaya ng mantika. Ang refrigerator ay mahalagang kasangkapan sa bawat kusina, ngunit hindi ito laging garantiya ng kaligtasan sa pagkain. Gaya ng ating natalakay, may ilang uri ng pagkain na lalong nagiging hindi ligtas kapag pinalamig, lalo na para sa mga taong higit sa 60 taong gulang. Ang maling paraan ng pag-iimbak ay maaaring magbunga ng nutrient loss, chemical changes, at microbial risks na hindi laging halata sa paningin, ngunit may tunay na epekto sa kalusugan. Ang mga pagkaing gaya ng lutong patatas, tinapay, saging, kamatis,
bawang, sibuyas, at mantikang gamit na ay may kanya-kanyang reaksyon sa malamig na temperatura. Sa halip na ituring ang ref bilang solusyon sa lahat ng problema sa shelf life, mainam na kilalanin ang mga limitasyon ng bawat pagkain at sundin ang mga rekomendasyon ng mga eksperto sa food safety. Para sa mga senior, ang mga simpleng hakbang sa tamang pag-iimbak ay makakatulong upang maiwasan ang hindi kinakailangang sakit, mapanatili ang kalidad ng pagkain, at mapababa ang panganib ng foodborne illness. Maaring hindi agad makita ang epekto ng mga maling gawi sa pagkain. Ngunit sa pangmatagalang panahon, ito ay may implikasyong hindi dapat balewalain. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa aming channel upang makatanggap pa ng mas maraming health tips na praktikal, siyentipiko, at partikular para sa senior na populasyon. Maging mas maingat sa bawat hakbang sa kusina dahil sa bawat simpleng desisyon. Nakasalalay ang kalusugan sa araw-araw.